Trahedya sa batasan, ang hindi inaasahang tagapagmana. Isang hindi inaasahang kataklismo ang yumanig sa bansa nang biglang sumabog ang Batasan Pambansa Complex sa Quezon City, kumitil sa buhay ng halos lahat ng pinuno ng pamahalaan. Sa gitna ng pagkawasak at kaguluhan, isang himala ang nagligtas sa buhay ni Benigno, Benjo, Rosales, ang kalihim ng kapaligiran at likas na yaman, Secretary of Environment and Natural Resources. Dahil sa mapait na sitwasyon at sa kagyat na pangangailangang mapanatili ang pagtakbo ng gobyerno, si Benjo Rosales, ang tanging miyembro ng gabinete na nakaligtas, ay napilitang akuin ang mabigat na tungkulin bilang pansamantalang pangulo. Ang lahat ay nangyari na parang isang masamang panaginip, na nag-iwan sa kanya na tuliro at hindi pa makapaniwala. Ilang araw lamang ang nakalipas, si Benjo ay isa lamang masigasig na propesor sa Environmental Science, kinikilalang pinakabatang kalihim sa kasaysayan sa edad na 45. Ang yumaong si Pangulong Mateo Aquino mismo, na nakakita sa kanyang talento at idealismo, ang humirang sa kanya sa gobyerno, at personal pa siyang binigyan ng mamahaling sapatos na gawa sa balat, o isang eleganteng barong Tagalog, noong araw ng kanyang panunumpa. Ngunit si Benjo, na mas sanay sa apat na sulok ng silid-aralan kaysa sa pasikot-sikot ng politika, ay nakaramdam ng pagkailang, pag-uwi ay itinabi lamang ang regalo. Nang bumati ang kanyang personal na kalihim, Undersecretary, si Maria Clara, David, at ipinaalala ang mga araw ng kanilang masusing pananaliksik, lalong naramdaman ni Benjo na hindi pa siya handa para sa ganitong kapangyarihan. Samantala, umiinit ang politika sa Maynila dahil kay Senadora Isabela Delgado, ang lider ng oposisyon, na walang tigil sa pagbatikos kay Pangulong Aquino sa media. Bumagsak ng husto ang trust rating ng Pangulo dahil sa kanyang pagnanais na isulong ang usapang pangkapayapaan sa isang katunggaling bansa sa rehiyon, sa kabila ng matinding pagtutol. Ngunit determinado pa rin si Pangulong Aquino na idaos ang sesyon sa Batasan Pambansa upang pagtibayin ang plano. Pinigilan siya ng kanyang mga pinagkakatiwalaang tauhan ngunit isinantabi niya ang kanilang mga payo. Inatasan niya si Executive Secretary Joey Reyes na gawin ang lahat upang maisakatuparan ang makasaysayang kasunduan. Gayunpaman, isang malaking isyu ang kailangang lutasin muna, ang negosasyon sa kalakalan sa Estados Unidos. Hinihiling ng Amerika na luwagan ng Pilipinas ang pamantayan sa emisyon ng sasakyan upang madaling maipasok ang kanilang mga diesel na sasakyan. Mariing tumanggi si kalihim Benjo Rosales. Binalaan siya ng kanyang nakatataas na opisyal na maaari siyang matanggal sa pwesto. Ngunit hindi natinag si Benjo, buong tapang na humarap sa negosasyon. Matigas ang panig ng Amerika, maayos namang tumatakbo ang mga sasakyan namin sa ibang bansa, bakit pagdating sa Pilipinas ay itinuturing na paluteng? Matinding tinutulan ito ni Benjo at ng kanyang grupo. Nagalit ang delegasyon ng Amerika at nagbantang ititigil ang usapan. Bigla, tinawag sila ni Benjo, nagkunwaring, aksidenteng, napasiritan sila ng usok mula sa isang model exhaust pipe, hindi lang isang beses, kundi dalawa. Agad itong binalita ng media. Hindi natakot si Benjo, iginiit ang kanyang pagsusuri, ang usok mula sa mga diesel na sasakyan ng Amerika ay tiyak na mas mataas pa sa pinahihintulutang antas sa Pilipinas. Nang malaman ito ni Pangulong Aquino, ipinatawag niya si Benjo sa Malacanang Palace. Sa halip na pagalitan, pinuri pa niya ito sa kanyang tapang na, labanan, ang Amerika, na ikinatuwa ng publiko. Subalit, dahil sa matinding pressure mula sa Amerika, napilitan ang Pangulo na utusan si Benjo na tanggapin ang hiling ng Amerika sa susunod na negosasyon, kung hindi ay matatanggal siya sa pwesto. Nagalit si Benjo at tumutol, ayokong ang mga anak natin ang magdusa sa paglanghap ng maruming hangin araw-araw. Kung nais nyo pa rin ang kasunduang ito, tanggalin nyo na ako. Hindi nag-atubili si Pangulong Aquino, inutusan si Joey Reyes na ihanda ang papeles para sa pagtanggal kay Benjo. Sa araw ng trahedya,
Pinangunahan ni Pangulong Aquino ang sesyon sa Batasan Pambansa tungkol sa usapang pangkapayapaan, pansamantalang isinantabi ang pagtanggal kay Benjo. Hindi na kailangang dumalo ni Benjo. Sa kasamaang palad, ang kanyang anak na babae ay kasama sa isang field trip sa mismong gusaling iyon. Papunta sila ng kanyang asawa upang sunduin ito. Bigla isang nakabibinging pagsabog. Nilamon ng apoy ang Batasan Pambansa. Nagsikip ang trapiko sa mga kalsada tulad ng EDSA. Sa labis na pag-aalala sa anak, iniwan ni Benjo ang sasakyan at tumakbo ng walang tigil patungo sa lugar na winasak ng pagsabog. Sa gitna ng kaguluhan, natagpuan niya ang kanyang anak na isinasakay sa ambulansya. Isang miyembro lang ng pamilya ang pinayagang sumama, sumakay ang kanyang asawa. Hindi pa siya nakakabawi sa pagkabigla, dumating ang Presidential Security Group, PSG, at dali-dali siyang isinakay. Samantala, sa isang wedding gown shop, sinusukat ni Agent Isabela, Santos ng National Intelligence Coordinating Agency, NICA, ang kanyang damit pangkasal. Nang mabalitaan niyang nawawala ang kanyang kasamahan at kasintahan, si Agent Miguel Cruz, sa pagsabog, agad siyang nagtungo sa pinangyarihan. Doon, kinumpronte siya ni Director General Ricardo, Ricky, Gomez, abala tayo sa mga transnational na kriminal, paano naman ang banta dito mismo sa ating bakuran? Natigilan si tinawagan ang kasintahan ngunit hindi ito makontak. Dinala si Benjo diretso sa Malacanang Palace. Sa pagmamasid sa mapanglo na paligid, naunawaan niya ang kakilakilabot na katotohanan, lahat ng mas mataas na opisyal sa kanya ay nasawi. Ayon sa konstitusyon, siya, bilang tanging kalihim na nabuhay, ang itinalagang pansamantalang Pangulo at Commander-in-Chief ng Sandatahang Lakas. Ipinahayag ang batas militar, martial law. Ang napakalaking kapangyarihan at responsibilidad ay biglang ipinataw sa balikat ng propesor sa loob lamang ng isang iglap. Nang gabing iyon, natuklasan ng Explosive Ordnance Disposal, EOD, team ang isa pang bomba na hindi sumabog ngunit may malaking potensyal na pinsala. Agad na inilikas ang lugar. Ang lahat ng pag-asa ay nasa isang batang sundalo. Sa kabutihang palad, matagumpay niyang na-defuse ang bomba. Ngunit ang tanging tanong ng mga general, gawa ba ito ng katunggaling bansa sa rehiyon? Nagkataon, ang paunang pagsusuri ay nagtuturo nga sa bansang iyon. Agad namang itinanggi ito ng media ng naturang bansa. Sa loob ng pansamantalang gobyerno, nagkaroon ng matinding pagtatalo sa pagitan ng NICA at ng Armed Forces of the Philippines, AFP. Iginiit ng intelligence na kulang pa ang ebidensya at kailangan ng pag-iingat. Ang militar naman, sa pangunguna ni General Antonio Luna, isang kilalang hawk, ay iginiit ang isang preemptive strike. Sa unang pagkakataon na makaranas ng ganito katinding pressure, hindi napigilan ni Benjo na mapatakbo sa banyo at magsuka. Narinig niya ang isang batang staff na pinupulaan ang kanyang kahinaan. Paglabas niya, namutla ang staff, natakot at lumuhod upang humingi ng tawad. Ngunit hindi nagalit si Benjo, bumalik siya sa meeting room at nagpahayag na nais niyang magbitiw. Agad siyang pinigilan ni Executive Secretary Joey Reyes, Ginoong Pangulo, hindi maaari. Kapag nalaman ng mga kalaban na walang pinuno ang Pilipinas, aatake sila agad. Katatapos lang niyang magsalita, dumating ang balita, isang barkong pandigma ng Hapon ang pumasok sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas, sa West Philippine Sea. Maya-maya pa, dumating din sa Maynila ang Defense Minister ng Hapon at ang Commander ng US Pacific Command upang pag-usapan ang sitwasyon. Kasabay nito, sa isang newsroom, pinapanood ni Editor Juan de la Cruz ang mga lumang video ng yumaong si Pangulong Aquino, tumutulo ang luha. Nakita ito ni Benjo, at napansin ang pangkalahatang kalungkutan sa Malacanang. Pagsapit ng gabi, tinawagan niya ang kanyang asawa upang kumustahin ang anak. Kalalabas lang daw nito sa operasyon at kailangan pang obserbahan. Sa isang high-level security meeting, inilahad ng panig ng Amerika ang intelligence report,
isang submarino ng katunggaling bansa ang nawala ilang araw na ang nakalipas matapos pumasok sa karagatan ng Pilipinas, posibleng naghahanda para sa isang biglaang pag-atake. Agad sumang-ayon si General Luna, binanggit ang mga nakaraang hidwaan, at hinimok si Benjo na aprubahan na ang preemptive strike. Napaisip ng malalim si Benjo, posible kayang nagkaaberya ang submarino nila at inanad lamang patungo sa ating teritoryo. Samantala, si Senadora Isa Delgado ay nagpakita sa mga ospital, dumadalaw sa mga biktima ng pagsabog. Ang kanyang mga larawan ay kumalat sa media, na nagpataas sa kanyang popularidad. Matapos makamit ang layunin, nagtungo siya sa Malacanang upang kausapin si Joey Reyes, nag-aalok ng isang political alliance upang pamunuan ang bansa. Mariing tumanggi si Joey Reyes. Sakto namang dumating si Undersecretary Clara David dala ang isang oceanographic analysis report. Tiningnan ni Benjo ang mapa at napansin ang isang kakaibang pattern, mga ulat ng fish kill na bumubuo ng isang tuwid na linya sa dagat, na tumutugma sa posibleng dinaanan ng nawawalang submarino. Tumutulo ang langis nito. Inaanod ito, hindi nananakop, sigaw ni Benjo. Ngunit sumalungat si Joey Reyes, Ginoong Pangulo, ang politika ay hindi laboratorio. Hindi tayo maaaring gumawa ng desisyon batay sa mga hindi kumpirmadong haka-haka. Dahil sa matinding pressure, napilitan si Benjo na ipatawag ang huling top-secret meeting tungkol sa preemptive strike. Sumang-ayon ng Amerika na suportahan ito. Ngunit nag-aalangan pa rin si Benjo. Nagalit ang delegasyon ng Amerika at tumayo para umalis. Pinigilan sila ni Joey Reyes, kapag lumabas kayo sa pintong iyan, tapos na ang alyansa ng US at Pilipinas. Pumayag ang Amerika na bigyan si Benjo ng dagdag na 10 minuto. Kung hindi tutugan ang katunggaling bansa sa loob ng 10 minuto, kailangan niyang mag-utos ng pag-atake. Kasabay nito, nakatanggap si Joey Reyes ng urgent message, ang katunggaling bansa ay formal na humihingi ng tulong sa Philippine Coast Guard, PCG, upang mahanap at maiahon ang kanilang submarino. Ngunit bago pa niya ito may palem, bigla siyang inatake sa puso at bumagsak. Lumipas ang 10 minutong puno ng tensyon. Napilitan si Benjo na tuparin ang pangako sa Amerika, masakit man sa loob na ihanda ang utos. Sa mismong sandaling iyon, tumunog ang espesyal na hotline. Tumawag ang katunggaling bansa, kinumpirma na ang kanilang submarino ay nagkaproblema at lumubog, eksakto sa analisis ni Benjo. Gayunpaman, dahil ang utos ng pag-atake ay naipadala na, kahit hindi pa ganap na naisakatuparan, ilang unit ng militar ng Pilipinas ang kumilos na. Agad na nagpadala ng mga fighter jet ang kabilang panig bilang ganti. Nasa bingit ng digmaan ang dalawang bansa. Kalmadong nagsalita si Benjo sa hotline, hindi ba't ang pinakamataas nating tungkulin ay protektahan ang ating mga mamamayan? Naantig ang kabilang panig sa kanyang mga salita. Pumayag silang pabalaykan ang kanilang mga eroplano, sa kondisyon na ililigtas ng Pilipinas ang mga tripulante ng submarino. Naiwasan ang digmaan sa huling sandali. Kinabukasan, ipinagpatuloy ni Agent Isa Santos ang investigasyon sa batasan pambansa. Aksidente niyang natagpuan ang cellphone ng kanyang kasintahang si Miguel Cruz sa mga labi. Nang buksan niya ito, natuklasan niya ang isang nakakakilabot na video simulation ng detalyadong plano sa pag-atake sa gusali ng Kongreso. Akmang iuulat na niya ito sa kanyang superior nang biglang may isang sundalo na bumangga sa kanya, nahulog ang cellphone, at mabilis itong pinalitan ng iba. Napagtanto niyang ang sundalong iyon ay ang teroristang nagpanggap, hinabol niya ito ngunit mabilis itong nawala sa gitna ng mga tao. Ang investigasyon ay nagsisimula pa lamang. Alon ng politika at karera laban sa oras maya-maya pa, bumalik mula sa San Lazaro Hospital si Executive Secretary Joey Reyes, dating Han. Pinuri niya ang matalinong hinala ni Pangulong Benjo Rosales tungkol sa submarino, ngunit nagpayo rin ng pag-iingat, ang swerte ay madalas hindi nagtatagal, Ginoong Pangulo. Hayaan niyo munang ako ang mamahala sa makinarya, kailangan niyong magpalakas.
May magandang balita namang sumunod. Isang opisyal na liham ang dumating mula sa katunggaling bansa, nagpapahayag ng malalim na pasasalamat kay Pangulong Benjo sa pagliligtas sa kanilang mga marino. Kasabay nito, tumawag ang kanyang asawang si Aurora. Ibinabalita na matagumpay ang operasyon ng kanilang anak sa Makati Med. Nang marinig ang mahinang boses ng anak sa telepono, hindi napigilan ni Benjo na mapahagulgol sa saya at ginhawa. Kinabukasan, unang beses humarap sa publiko si Pangulong Benjo Rosales sa Malacañang Palace, nagbigay ng talumpati tungkol sa kanyang mapaghamong 60 araw na termino. Pagkatapos ng seremonya, inayos ng gobyerno na manirahan ang kanyang buong pamilya sa palasyo. Ang lahat ng kanilang kilos ay limitado na at mahigpit na babantayan ng Presidential Security Group, PSG. Dito ikinwento ni Aurora kung bakit nakipag-away ang anak nilang si Paulo sa Ateneo, tinukso raw ito ng mga kaklase dahil sa kanyang ama. Nang gabing iyon, niyakap ni Benjo ang anak at humingi ng taos-pusong paumanhin sa idinulot niyang gulo sa pamilya. Sa unang araw ng trabaho sa Malacañang, sinalubong si Benjo ng mga dating empleyado ng nakaraang administrasyon ng may paggalang. Isang press conference ang agad idinaos. Sunod-sunod ang mahihirap na tanong ng mga reporter, na nagpahirap sa pansamantalang tagapagsalita. Nang makitang tensyonado ang sitwasyon, nagdahilan si Executive Secretary Joey Reyes na inatake na naman siya sa puso, kahit medyo maayos na, at mabilis na umalis, sumenyas kay Kalihim Miguel, Migs, Chavez, dating Cha, na sumalaw. Bagamat nabigla, kahanga-hanga ang ipinamalas ni Migs Chavez, sinagot niya ang lahat ng tanong ng may husay at panghihikayat. Samantala, si Pangulong Benjo ay nahaharap sa napakaraming problemang naiwan ng pambobomba mula seguridad, ekonomiya, hanggang sa relief operations. Dahil sa pressure, parang kinakapos siya ng hininga. Nang mapansing sumisikip ang hangin sa kanyang opisina, malakas na pinalo ni Joey Reyes ang mesa at pinaalis ang lahat para magkaroon ng espasyo ang Pangulo. Sa pinangyarihan ng pagsabog sa batasan pambansa, may mahalagang natuklasan si Nika Agent Isa Santos, dating ang detonator ng bomba ay maingat na itinago sa loob ng isang internet network cable. Agad siyang nagtungo sa National Data Center upang hingin ang impormasyon ng kumpanyang nag-install ng network system noon. Ngunit pagdating sa address ng kumpanya, isa lamang itong abandonadong opisina. Sa paghahalongkat, nakakita si Isa ng isang kaina-hinalang resibo. Agad niyang ipinagbigay alam sa Philippine National Police, PNP, upang habulin ang lead. Hindi rin nag-atubili si Isa na tumalon mula sa bintana ng ikalawang palapag upang habulin ang sospek na kitatakas lang. Ngunit hindi basta-basta ang kalaban, madali itong nanlaban, napatumba ang ilang pulis, at tumakas. Sa pagtakas, umakyat pa ito sa isang poste ng mataas na boltahe ng kuryente. Naharang siya ni Isa at binigyan ng ilang matitinding suntok. Ngunit nang makahanap ng siwang, nakaalpas na naman ito. Dahil sukdulan na, tuluyan itong umakyat sa linya ng kuryente at doon na kuryente hanggang mamatay, dala ang mga sekreto sa hukay. Makalipas ang ilang araw, naging tensyonado ang sitwasyon sa lipunan. Isang grupo ng mga radikal ang nag-organisa ng mga protesta, sinisira ang mga lugar kung saan nakatira ang mga imigrante mula sa katunggaling bansa. Sumisigaw sila ng mga slogan, nag-uudyok ng karahasan, sinasabing ang mga imigrante ay mga, especially iya, at panganib. Agad namang nag-anunsyo si Manila Mayor Ricardo Cardo Dalisay, dating Kang, nabubuo siya ng Anti-Riot Quick Response Team, ngunit ang tunay na layunin pala ay hulihin at ipatapon ang mga imigranteng ito. Ang Manila Police, sa ilalim ni Mayor Dalisay, ay sunod-sunod na nagsagawa ng mga operasyon laban sa komunidad ng mga imigrante, gamit ang mga batas sa pambansang seguridad. Sa kasamaang palad, ang kliyente ni Aurora Rosales, isang babaeng imigrante na may malubhang karamdaman, ay isa sa mga nahuli. Nang pumunta si Aurora sa presinto,
Sinabi ng mga pulis na nagkukunwari lang daw itong may sakit para makaiwas at tumanggi silang magbigay ng tulong medikal. Galit na nagprotesta si Aurora ngunit wala siyang nagawa laban sa sistema. Hindi nagtagal, nagpasya si Pangulong Benjo na bisitahin ang mga guho ng batasan pambansa upang pakalmayan ang naguguluhang mamamayan at ipakita ang pakikiramay. Nang makita ang pagdurusa ng mga tao, tinanggal niya ang kanyang bulletproof vest, nais makisama sa kanilang kalungkutan. Bigla, isang binatang pipi ang tahimik na lumapit sa kanya. Agad rumesponde ang PSG, akala'y terorista, mabilis nilang inilayo ang Pangulo at dinampot ang binata. Ngunit walang armas sa kanyang kamay, isang papel lamang na may sulat kamay, tulungan niyo po kami, mga tinalikuran ang bayan para dito. Huwag niyo kaming ituring na kaaway. Gaano kaya kalaki ang pagkamuhi nila sa dati nilang bayan kaya sila nagpalit ng citizenship, tapos ngayon ay tatalikuran sila ng bago nilang bayan. Dahil sa matinding awa at determinasyon, bumalik si Pangulong Benjo sa Malacanang at nag-anunsyo na maglalabas siya ng isang executive order upang protektahan ang karapatan ng mga legal na imigrante, kahit pabatikyusan siya ng husto ng publiko. Nagpuyat siya, kasama ang mga legal advisor, pinag-aralan ang konstitusyon, hinanap ang legal na basehan para maglabas ng kautosang ito ang isang pansamantalang pangulo nang hindi lumalabag sa batas. Subalit, mariing tumutol si Executive Secretary Joey Reyes. Nangangamba siyang lalo lang nitong sisindihan ang mga kaguluhan. Kung ipagpapatuloy niyo pa rin ito, tanggalin niyo na ako sa pwesto, diretsahan niyang sinabi. Naging napakatensyonado ng sitwasyon. Pagkatapos mag-isip, ginawa ni Benjo ang huling desisyon, tinanggal niya sa pwesto si Joey Reyes. Nagulat ang lahat ng naruroon. Ngunit bago umalis, lumingon si Joey Reyes kay Benjo at sa ibang staff, ito ang paraan ng paggamit ng kapangyarihan ng Ginoong Pangulo. Tandaan niyo ang pakiramdam na ito. Ang lubos na katapatan sa Pangulo ang pinakamahalaga. Lumabas na isinakripisyo niya ang kanyang karera upang patatagin ang posisyon at kapangyarihan ni Benjo, at magpadala ng matigas na mensahe sa buong burokrasya. Naging magulo ang press conference para sa pag-anunsyo ng executive order. Muling ginipit ng mga reporter ang tagapagsalita. Muli, si Kalihim Mix Chavez ang sumalo at gumamit ng diplomasya para pakalmayan ang media. Dahil sa kautusan, pinalaya ang mga imigranteng walang kasalanan na nakulong. Ngunit naganap pa rin ang trahedya, namatay sa loob ng detention facility ang kliyente ni Aurora dahil lumala ang sakit at hindi naagapan. Nang matanggap ang balita, tahimik na tumawag si Benjo sa pamilya ng biktima upang makiramay. Nang gabing iyon, nagpanggap siyang ordinaryong mamamayan, tahimik na nagtungo sa memorial para sa mga biktima ng pagsabog, nakihalubilo sa mga nagluluksa. Bigla, nag-anunsyo ang rescue team na may natagpuan silang senyales ng buhay sa ilalim ng mga guho. Nagulat ang lahat, nagtakbuhan patungo sa lugar, umaasang kamag-anak nila iyon. Kinumpirma ng rescue team ang pagkakakilanlan ng nakaligtas, si Kongresista Antonio, Tonyo, Ocampo, dating usong. Isang tunay na himala sa gitna ng trahedya. Mabilis kumalat ang balitang ito. Sa Senado, napangiti ng makahulugan si Senadora Isa Delgado, dating Bajon. Mula nang mangyari ang pag-atake, isang tao ang naging pangulo dahil sa pagkakataon, habang ang isa naman, isang maswerteng nakaligtas, ay naging simbolo ng pag-asa na hinahangaan ng buong bansa. Isang gintong oportunidad sa politika ang nabuksan para sa kanya. Kasabay nito, nilapitan ni Kalihim Mix Chavez si Benjo, pilit na. Hinihimok na paghandaan ang pagtakbo sa pagkapangulo pagkatapos ng kanyang pansamantalang termino. Ngunit umiling si Benjo, nais lamang niyang bumalik sa pagtuturo at pananaliksik pagkatapos ng magulong 60 araw. Bigla, nagdilim ang buong Malacanang Palace. Brown out. Ang lugar na ito ay may prioridad sa kuryente at mahigpit na backup system. Agad na nag-alerto ang PSG, dinala si Pangulong Benjo sa ligtas na lugar. Tiyak na may umaatake sa sistema. Kinabukasan,
Inihatid si Pangulong Benjo sa isang emergency meeting kasama ang mga general ng AFP at pinuno ng NICA. Ipinakita nila ang isang nakababahalang video na ipinadala ng hindi nagpapakilala sa computer system ng Malacanang habang brownout resulta ng isang sopistikadong hack. Makikita sa video ang isang lalaking nagpakilalang si Moong, anak daw ng isang mataas na opisyal ng katunggaling bansa, nagbibigay ng direktang banta sa seguridad ng Pilipinas. Isa itong ultimatum. Gayunpaman, agad itong itinanggi ng gobyerno ng katunggaling bansa, sinabing peke ang video. Naghinala si Benjo, posible kayang may ikatlong partido na nagsusulsol ng gyera sa pagitan ng dalawang bansa. Ang paunang impormasyon ay nagtuturo na ang video ay may digital trace mula sa Cambodia. Iminungkahi niyang imbestigahan pa ang pinagmulan ng video. Agad itong tinutulan ni General Antonio Luna, dating Lai, sinabing malinaw na ebidensya ito ng masamang intensyon ng kalaban. Pansamantalang isinantabi ang pagtatalo para paghandaan ang state funeral para sa mga biktima. Sa marangal na state funeral, maraming nagbigay ng pressure na ang himalang nakaligtas na si Kongresista Tonyo Ocampo ang dapat magbigay ng huling eulogy, bilang simbolo ng buhay at pag-asa. Napilitang sumang-ayon si Pangulong Benjo. Kasabay nito, nilapitan ni Agent Isa Santos si Kongresista Ocampo, tinanong kung ano ang natatandaan niya sa pagsabog sa batasan pambansa. Iginiit ni Ocampo na wala siyang maalala dahil sa trauma. Ngunit may kalkulasyon sa kanyang mga mata at kilos. Pagkatapos ng seremonya, hinarang ni Kalihim Migs Chavez si Senadora Isa Delgado, nagbabala, alam kong ginagamit mo si Kongresista Ocampo, hinihila mo siya sa partido mo para mapataas ang tsansa mong manalo sa pagkapangulo. Hindi natinag si Delgado, ngumisi at gumanti, talaga ba? Gusto mo bang malaman ng publiko na nahak ang security system ng Malacanang kagabi, at tinatago ng gobyerno ang isang banta ng terorismo? Paglabag iyan sa karapatang malaman ng mamamayan. Kapag lumabas ang balitang iyan, sino kaya ang makikinabang? Sakto namang dumating si Pangulong Benjo. Sasabihin ko sa iyo ang totoo, sabi niya. Namutla si Migs Chavez, nag-aalala. Ang paglalabas ng lihim na impormasyon ngayon ay parang political suicide. Mabuti ang maging tapat, naisip niya, pero madalas papuri lang ang kapalit, habang tayo ang dehado. Ngunit desidido na si Benjo. Ipinakita niya kay Senadora Delgado ang threat video, ipinaliwanag ang sitwasyon, at nakiusap na ilihim ito para sa kapakanan ng bansa, nangakong siya mismo ang lulutis nito. Pagkatapos mag-isip, pumayag si Delgado na manahimik muna. Pagod na si Kalihim Migs Chavez. Mula nang matanggal si Joey Reyes, lahat ng bigat ng pamamahala sa Office of the President ay napunta sa kanya, kaya't madalas ay instant noodles na lang ang kanyang pagkain. Sa batasan site, nag-anunsyo ang rescue team na kailangan na nilang umalis. Masyadong mapanganib ang istruktura, maaaring bumagsak anumang oras, at hindi tiyak kung wala nang natitirang bomba. Wala na ring makitang senyales ng buhay ang mga thermal at sound detector. Dahil alam niyang ang kasintahan niyang si Miguel Cruz ay nawawala pa rin doon, galit na sinigawan ni Agent Isa Santos ang rescue team, ngunit alam niyang wala itong magagawa. Naalala niya ang testimonya ni Kongresista Ocampo at ikinumpara sa lokasyon kung saan siya natagpuan magkalayo ang dalawang lugar. Tiyak na nagsinungaling siya. Sumang-ayon din ang kasamahan ni Isa at naghinala na maaaring sangkot si Ocampo sa pambobomba. Nagpasya silang suriin muli ang security camera footage sa paligid ng oras na sinasabing natabunan si Ocampo. At tulad ng inaasahan, may isang bahagi ng recording na pinutol ng kainahinala. Kasabay nito, natunton na ng NICA, sa tulong ng International Intelligence, ang eksaktong lokasyon na pinagtataguan umano ni Moong. Sa kasamaang palad, ito ay nasa isang sensitibong border dispute zone sa pagitan ng Cambodia at Vietnam. Anumang aksyong militar ng Pilipinas doon ay maaaring ituring na provokasyon ng mga kalapit na bansa. Iminungkahi ni General Luna na magpadala ng isang elite special forces team para sa isang lihim na raid.
Mariing tumanggi si Pangulong Benjo, ayaw magdulot ng dagdag na tensyon sa rehiyon. Nagalit sa pagtanggi, tahimik na umalis si General Luna sa pulong, nagpas siyang balewalain ang utos at lihim na magplano ng sariling operasyon. Agad namang nagtungo ang reporter na si Rowena Gomez, dating Go, sa Malacanang, kinausap si Migs Chavez. Nagbanta ito, kung hindi ako makakakuha ng exclusive interview kay Pangulong Benjo agad-agad, ilalabas ko ang threat video na iyan mamayang gabi. Dahil sa hayagang banta, walang nagawa si Migs Chavez kundi pumayag. Samantala, nakuha na ni Agent Isa Santos at ng kanyang team ang isang bahagi ng nawawalang video footage. Ipinapakita nito na wala si Kongresista Ocampo sa lugar na sinabi niya noong mga oras na iyon. Malaki ang posibilidad na kasabwat siya o siya mismo ang nagpasabog. Naghahanda si Pangulong Benjo para sa live interview. Lahat ay kinakabahan. Bago magsimula, hinayla siya ni Migs Chavez at huling nagbabala, "Ginoong Pangulo, huwag kayong maniwala na laging nananaig ang katotohanan. Sa politika, ang pagiging tapat minsan ay nagiging kahinaan lang na target ng kalaban." Nagsimula ang interview. Sa una, maayos ang mga tanong ni Rowena Gomez, ayon sa napag-usapan. Nakahinga ng maluwag ang lahat, akala'y matatapos ng mapayapa. Ngunit bigla, ibinato ni Gomez ang nakamamatay na tanong, "Ginoong Pangulo, totoo po bang natanggap nyo na ang desisyon na tanggalin kayo sa pwesto bago pa man mangyari ang pagsabog? Kung totoo po, may legal na basehan pa po ba ang pagiging pansamantalang Pangulo ninyo?" Live ang interview sa buong bansa. Tumahimik ang lahat. Namutla ang mga staff sa control room, sumesenyas kay Benjo na itanggi ito. Malinaw na ito ay patibong ni Senadora Delgado, kasabwat ang iba pang puwersa, para pabagsakin siya. Nagbago ang ekspresyon ni Kongresista Ocampo na nanunood sa TV. Sa military headquarters, inutos ni General Luna na simulan na ang raid sa Cambodia. Ngunit nangyari ang hindi inaasahan. Pagkatapos ng ilang sandaling pag-iisip, tumingin ng diretso si Pangulong Benjo Rosales sa kamera at sinabing, "Opo. Mayroon ngang desisyon, na humihiling sa aking magbitiw, bago pa man mangyari ang trahedya." Napahawak sa ulo sina Migs Chavez at ang ibang staff sa pagkadismaya. Wala na, tapos na, ang nasa isip nila. Agad nagkagulo ang media. Umalsa ang opinyon ng publiko. Sumiklab ang mga protesta na humihiling na magbitiw si Benjo. Pati ang suporta sa kanya sa loob mismo ng Malacanang ay bumagsak. Pagkatapos ng interview, halos pasiga na tinanong ni Migs Chavez si Benjo, "Bakit hindi nyo itinanggi? Bakit sinabi nyo ang totoo?" Kalmadong sumagot si Benjo, "Dapat ba akong magsinungaling sa mga mamamayan ko, Migs? Hindi kaya ng konsensya ko." Sa isang emergency internal meeting, lahat ng hinala ay napunta kay Senadora Delgado bilang utak sa likod ng interview. Tinawagan siya ni Migs Chavez para komprontahin. Casual na itinanggi ito ni Delgado, "Ay hindi ako iyan, kalihim. Tanungin niyo si Mayor Dalisay." Totoo nga, may ebidensyang nakipagkita si Mayor Dalisay kay Rowena Gomez, nangangakong gagawin siyang press secretary kung mapapatalsik si Benjo. Nang mapagtantong ginamit lang siya, galit na umalis si Gomez. Kasabay nito, nilapitan ni Agent Isa Santos ang kanyang superior sa NICA, si Director General Ricky Gomez, iprinisenta ang mga hinala at circumstantial evidence laban kay Kongresista Ocampo. Humingi siya ng permiso na opisyal siyang imbestigahan. Ngunit umiling si Director General Gomez, hindi maaaring magbukas ng opisyal na investigasyon ang NICA laban sa isang kongresista base lamang sa hinala at dalawang malabong litrato. Isa. Kailangan natin ng matibay na ebidensya. Sa gitna ng tila kawalan ng pag-asa, pumasok sa meeting room si Kalihim Leo Santos, dating Lee Song, isang eksperto sa batas konstitusyonal, na may bahagyang ngiti. Inilahad niya ang opisyal na legal interpretation, "Ginoong Pangulo, mga kasama.
Ang pagsabog sa batasan pambansa ay naganap bago pa man opisyal na may anunsyo at magkabisa ang desisyon na tanggalin sa pwesto si Ginoong Pangulo ayon sa tamang proseso. Sa makatuwid, ang desisyong iyon ay hindi kailanman legal na nakumpleto. Si Ginoong Pangulo ay nananatiling lehitimong pansamantalang Pangulo ng Pilipinas. Nang marinig ito, napuno ng saya at bagong pag-asa ang lahat sa silid. Ang laban ay hindi pa tapos. Marupok na katotohanan at ang laro sa politika pagkatapos, nag-ayos si Pangulong Benjo Rosales na dumalo sa state funeral gaya ng plano. Tulad ng inaasahan, si Kongresista Tonyo Ocampo, dating usong, ang naimbitahang magbigay ng eulogy. Lihim itong tinutulan ni Nika Agent Isa Santos, dating na. Sa sobrang inis, pinuntahan niya si Ocampo sa tinutuluyan nito at diretsahang tinanong tungkol sa kinaroroonan nito noong pagsabog, bakit kayo nagsinungaling na nasa loob lang kayo ng session hall? Kabaligtaran ng inaasahan, naging kalmado si Ocampo, talagang wala akong maalala, Agent Santos. Sakto namang dumating ang isang grupo ng mga mukhang tapat na dating kasamahan sa militar, malakas na pinagsabihan si Isa dahil sa pagdududa sa kanilang idolo. Ibinunyag nilang si Ocampo ay isang magaling na opisyal ng hukbong dagat ng Pilipinas noon, at may mga peklat pa sa likod bilang patunay. Idinahilan ng Isa, sakto noong oras ng pagsabog, tumatawag si kongresista sa isang dating kasamahan na may malubhang sakit. Ang hindi sinasadyang pahayag na ito ay nagbigay kay Isa ng mahalagang detalye para kumpirmahin ang alibay ni Ocampo. Samantala, dumating na rin si Pangulong Benjo at ang kanyang may bahay na si Aurora sa libingan ng mga bayani, o katulad na memorial site. Habang naglalagay ng bulaklak, bumalik ang alaala ng yumaong si Pangulong Mateo Aquino, dating Giang. Bagamat hindi siya sang-ayon sa lahat ng pulisya noon, inamin ni Benjo sa sarili na mabuti at may malasakit ang dating Pangulo. Naging tahimik at taimtim ang paligid. Pagkatapos ng pag-aalay ng bulaklak, umakyat sa entablado si Kongresista Ocampo. Sa halip na basahin ang inihandang eulogy, nagsalita siya mula sa puso. Sunod-sunod niyang binatikos ang kahinaan at pagkawatak-watak ng nakaraang liderato ng Pilipinas. Pagkatapos, bigla niyang tinanggal ang medalyang pambansang bayani na kagagawad lang sa kanya at malakas na inilapag sa podium. Isusuot ko lang muli ang medalyang ito kapag ang Pilipinas ay tunay ng malakas at nagkakaisa, mariin niyang pahayag. Nayanig ang lahat sa kanyang talumpati. Gayunpaman, sa usaping legal, mukhang matibay ang alibay ni Ocampo. Kinumpirma ng team ni Isa Santos na sa eksaktong oras ng pagsabog, may mahabang tawag nga siyang ginawa sa dating kasamahan. Katatapos lang ng seremonya, isang bagong krisis diplomatiko ang sumiklab. Nagpadala ng ultimatum ang gobyerno ng Cambodia sa Malacanang, tumututol sa paglabag ng militar ng Pilipinas sa kanilang airspace at posibleng teritoryo, at hinihiling na agad pabalaykan ang mga sundalo. Ang dahilan, binalewala ni General Antonio Luna, dating LAI, ang utos ni Benjo at pinona na ang Special Forces Team. Nang malaman ito, galit na nagtungo si Benjo sa tanggapan ng AFP General Headquarters at kinumpronte si General Luna. Ngunit ang matapang na general ay hindi natakot, bagkus ay hinamon pa si Benjo, wala kang karapatan bilang Pangulo na utusan ako. Hindi pa neresolba ito, panibagong gulo ang dumating. Ang muong threat video na pinaghihinalaang gawa-gawa lang para palabasing galing sa katunggaling bansa, ay kumalat na sa buong media ng Pilipinas. Mabilis itong nag-viral at nagdulot ng matinding takot. Agad na iniwan ni Benjo ang pakikipagtalo kay Luna. Gulong-gulo ang isip kung sino ang nagpakalat ng video. Naalala niyang ipinakita niya ito kay Senadora Isa Delgado. Ipinatawag niya ito sa Malacanang para tanungin. Ngunit, casual itong itinanggi ni Delgado. Isang kakaibang bagay ang nangyari. Ang iskandalo tungkol sa pagpapatalsik kay Benjo bago ang pagsabog ay tila nakalimutan na. Sa halip, bumaling ang suporta ng publiko kay Benjo, hinihimok siyang hulihin ang teroristang si Muong. Biglang naunawaan ni Benjo ang sitwasyon.
Agad niyang pinuntahan si kalihim Migs Chavez, dating Cho. Tama nga ang hinala niya. Inamin ni Chavez na siya ang sadyang nagpakalat ng video. Ginoong Pangulo, paliwanag ni Chavez, kung hindi ko ginawa iyon, hindi na ninyo mababawi ang suporta ng publiko at ang kapangyarihan para pigilan ang mapanganib na hakbang ni General Luna. Naintindihan ang tusong laro sa politika ni Chavez, bumalik si Benjo sa Military Command Conference. Dahil wala ng ibang paraan, ginamit niya ang kanyang kapangyarihan bilang pansamantalang Pangulo at Commander-in-Chief, idineklara, tinanggal si General Antonio Luna sa lahat ng kanyang posisyon sa AFP. Epektibo agad. Natigilan ang lahat ng naruroon, pati na ang mga opisyal na tapat kay Luna. Pagkatapos ng insidente, napagtanto ni Benjo na ang tapat, bagamat minsan ay brutal, na suporta ni Migs Chavez ay nakatulong sa kanya na mapatatag ang posisyon. Nagpasya siyang italaga si Chavez bilang permanenteng executive secretary. Binati siya ni kalihim Leo Santos, dating Sudong. Dahil dito, naglakas loob si Chavez na ayain si Leo Santos na kumain ng isaw at uminom ng beer pagkatapos ng trabaho, ngunit tinanggihan siya nito. Pagbalik sa lamesa, binuksan ni Chavez ang regalo ni Leo Santos, isang malaking kahon ng instant noodles at natawa. Pagsapit ng gabi, pinuntahan ni Benjo si Joey Reyes, dating Han, na ngayon ay nagsisilbing di-opisyal na tagapayo. Naglabas siya ng sama ng loob tungkol sa mga pressure at pasanin. Nakinig si Joey Reyes at nagbigay ng payo, pinalakas ang loob nito na gawin ang lahat sa natitirang araw ng kanyang 60 araw na termino. Pagkaalis ni Benjo, tahimik na nagsalin ng alak si Joey Reyes, naalala ang yumaong si Pangulong Aquino. Sa panig ng Nika, si Agent Isa Santos, bigo sa kaso ni Ocampo, ay nagsumite ng resignation letter, kahit pinipigilan ni Director General Ricky Gomez. Ngunit pag-uwi niya, may natanggap siyang misteryosong package. Nasa loob nito ang mga wedding photos nila ng nasirang kasintahan, si Miguel Cruz. Habang tinitingnan ang mga larawan, hindi niya mapigilan ang pag-iyak. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang kakaibang boses, na binago ang tono, ang nagsalita, gusto mong malaman ang totoo tungkol kay Ocampo. Hanapin mo ang room 119. Kasabay nito, lumala ang sitwasyong diplomatiko. Tinanggihan ng Cambodia ang lahat ng alok na tulong at kooperasyon mula sa Pilipinas, mariing tumutol na padaanin ang tropa ng Pilipinas sa kanilang teritoryo. Nagsimula ng magpanik ang mga Pilipino dahil sa takot sa gyera, nag-uunahan sa pag-iimbak ng pagkain. Ang mga mayayamang pamilya ay nagsimula ng maghanap ng paraan para lumipat sa ibang bansa. Alam ni Benjo na kailangan na niyang gamitin ang kanyang huling alas. Sinusubukan ni Agent Isa Santos na hanapin ang detalyadong blueprint ng batasan pambansa, ngunit paulit-ulit na sinasabi ng mga inhinyero na walang silid na may numerong 119. Naghinala siyang nasa orihinal na blueprint lamang ito, at ang posibleng may hawak nito ay si Senadora Isa Delgado. Pinuntahan ni Isa si Delgado, na abala pa rin sa paghikayat kay Kongresista Ocampo na sumapi sa kanyang partido, ngunit matigas pa ring tumatanggi si Ocampo. Pumayag si Delgado na ibigay ang orihinal na blueprint kay Isa, sa isang kondisyon, lahat ng pinakabagong impormasyon tungkol sa investigasyon sa pambobomba ay dapat unang ipaalam sa kanya. Walang pagpipilian, pumayag si Isa sa kasunduan. Sakto namang naimbitahan sa Malacanang ang mga ambasador ng Cambodia at Vietnam sa Maynila. Doon, nag-alok si Pangulong Benjo ng isang mapangahas na kasunduan, pag-aaralan ng Pilipinas na palayain ang 2 Vietnamese agent na lihim na nakakulong, kapalit ng pag-pressure ng Vietnam sa Cambodia at pahintulot ng parehong bansa na magsagawa ang Pilipinas ng anti-terrorist operation sa teritoryo ng Cambodia, kung saan pinaniniwala ang nagtatago si Muong. Pagkatapos ng ilang pag-uusap at panghihikayat ni Benjo tungkol sa kahalagahan ng pagtutulungan laban sa terorismo sa rehiyon, pumayag ang 2 ambasador na ihatid ang mungkahi sa kanilang mga gobyerno. Hindi nagtagal, nakamit ang kasunduan.
Nang makuha ang go signal, agad na tinipon ni Benjo ang bagong War Council, wala na si Luna. Personal niyang kinausap ang commander ng Special Forces team na naatasang hamuli kay Muong. Habang pinagmamasdan ang mga batang sundalong masigasig na nagsasanay, ibinaba ni Benjo ang utos sa team leader, sikaping mahuli ng buhay si Muong. Ngunit kapag ang buhay ng sinumang sundalo ay nalagay sa panganib, barilin agad ang kalaban. Ang kaligtasan ninyo ang pinakamahalaga. Dahil sa malasakit ng Pangulo, medyo nag-alinlangan ang team leader, ngunit nangakong tutuparin ang misyon at poprotektahan ang kanyang mga tauhan. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Benjo. Nag-aalala siya sa kaligtasan ng bawat sundalo, iniisip ang mga pamilyang naghihintay sa kanilang pagbabalik. Inalo siya ni Aurora, sinabing ginawa na niya ang lahat, at maghintay na lang sila ng balita. Kinabukasan, inutusan ni Senadora Delgado ang kanyang staff na imbestigahan ang Room 119 na binanggit ni Isa Santos, naghihinalang isa itong lihim na bunker. Kasabay nito, tinawagan ni Benjo si Kongresista Ocampo para pasalamatan sa suhestyon tungkol sa negosasyon sa mga kalapit na bansa, at inanyayahan itong manood ng live feed ng operasyon sa Malacanang mamayang gabi. Ngunit, nang gabing iyon, naging masama ang panahon sa Cambodia. Kagagaling lang sa landing ng Special Forces team, nasugatan ang isa nilang kasama na taga-suporta, hindi na makakasama sa laban. Buti na lang may kapalit, kaya't tuloy pa rin ang misyon. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Ocampo sa Situation Room sa Malacanang, ikinagulat ng marami ang kanyang presensya. Maikling ipinaliwanag ni Benjo ang naging kontribusyon ni Ocampo. Lumipas ang ilang minutong puno ng tensyon. Narating na ng team ang target na bahay. Matapos pasabugin ang pinto, mabilis silang pumasok. Umalingaw-ngaw ang putukan. Isa-isang bumagsak ang mga terorista. Ang mga inosenteng sibilyan sa bahay ay inilabas at inilagay sa ligtas na lugar. Patuloy na hinanap ng mga sundalo si Muong. Mukhang nakatakas ito sa isang lihim na lagusan, mainit pa ang sigarilyong naiwan sa mesa. Kasabay nito sa Maynila, iprinisenta ni Agent Isa Santos kay Director General Gomez ang mas matibay na ebidensya, hindi lang ang detonator ang ikinabat sa mga cable, kundi lahat ng taong responsable sa pagkakabit nito ay namatay sa misteryosong paraan pagkatapos ng pagsabog. At pinakamahalaga, ipinapakita ng orihinal na blueprint na ang Room 119 ay isang matibay na bomb shelter, na nasa eksaktong lokasyon kung saan natagpuan si Ocampo. Ang milagrosong pagkaligtas na ito ay hindi himala, giit ni Isa, ito ay isang maingat na planong inihanda. Sa Cambodia, patuloy ang paghahanap ng mga sundalo sa lagusan. Bigla, nag-report ang sniper sa labas ng lokasyon ng kalaban. Lumabas si Muong at ilang tauhan mula sa isang lihim na pasukan, may hawak na improvised bomb at bihag na isang sundalong Pilipino. Nagbanta siyang pasasabugin ang lahat kung hindi aatras ang mga sundalo. Walang pagpipilian, sumenyas ang team leader sa mga kasama na ibaba ang armas, mag-isang lumapit para makipagnegosasyon. Naghihintay ng tamang tiyempo ang sniper. Bigla, naputol ang lahat ng signal mula sa lugar, kasunod ang isang malakas na pagsabog. Tumahimik ang lahat sa Situation Room sa Malacanang. Makalipas ang ilang segundo, bumalik ang signal. Ang anunsyo, nahuli ng buhay si Muong. Mission accomplished. Nakahinga ng maluwag ang lahat. Ngunit, ang commander ng Special Forces sa lugar ay nanatiling tahimik, hindi nagsasalita. Lumabas na ang team leader ay nagbuwis ng buhay. Niyakap niya ang bomba at tumalon palayo sa mga kasama at sa bihag bago ito sumabog, iniligtas ang lahat. Nang marinig ang balita, natigilan si Benjo, nalunod sa kalungkutan. Sa huli, ang mga labi ng bayaning team leader ay iniuwi sa bansa ng may karangalan. Pamilya, kasamahan, at si Pangulong Benjo mismo ay hindi napigil ang lumuha sa kanyang kabayanihan. Tinupad ng team leader ang utos, nahuli ng buhay si Muong at sinigurado ang kaligtasan ng kanyang mga tauhan. Nakatayo lamang doon si Benjo,
puno ng lungkot at paggalang ang puso. Pagkatapos ng libing, pinuntahan ni Benjo si Joey Reyes. Puno ng galit at sakit ang boses, bakit niyo ako inilagay sa ganitong sitwasyon? Nakailangang panoorin ang mga sundalong mamatay dahil sa desisyon ko. Agad sumagot si Joey Reyes, hindi niyo kasalanan iyon, Pangulo. Kasalanan iyon ng mga terorista. Ang tungkulin ninyo ngayon ay hanapin ang utak sa likod nito, tuparin ang hiling ng bayan, at huwag biguin ang mga nagsakripisyo. Natauhan sa tapat ngunit mabigat na salita ni Reyes, inalok ni Benjo si Reyes na formal na bumalik sa Malacanang bilang Special Policy Advisor, upang tulungan siyang harapin ang mga mahihirap na gawain sa hinaharap. Ang matagumpay na pagkahuli kay Moong ay inanosyo sa publiko. Nagdiwang ang lahat, pansamantalang nalimutan ang mga kaguluhan. Samantala, sa isang lihim na detention facility ng NICA, si Agent Marco Reyes, dating Han, ang nag-iinteroga kay Moong. Dahil ayaw nitong magsalita, ginamit ni Marco Reyes ang pang-iinsulto, binanggit ang mga kabiguan ng pamilya nito. Epektibo ito, sa sobrang galit, nadulas si Moong, may tao pa sa likod ng lahat ng ito. Siya, ngunit bago pa masabi ang pangalan, bigla itong nangisay at namatay. Nilason ito mismo sa loob ng interrogation room. Biglang tumindi ang tensyon. Ang mga terorista ay kayang kumilos ng lantaran at brutal sa loob mismo ng NICA. Naghinala si Agent Marco Reyes na ang nagdala ng pagkain ni Moong ang salarin, ngunit nang habulin niya ito, wala na itong bakas. Nakarating ang balita sa Malacanang, nagulantang ang lahat. Malinaw na may mas mapanganib na utak sa likod ng lahat, marahil mas mapanganib pa kaysa sa katunggaling bansa. Sa muling pagsusuri sa pinangyarihan, natuklasan nilang bago mamatay, nagawa pang isulat ni Moong gamit ang dugo sa sahig ang 3 titik na mahirap intindihin, LTE. Maaaring ito ang clue sa kung sino ang pumatay sa kanya. Kasabay nito, formal nang bumalik si Joey Reyes sa Malacanang bilang policy advisor. Agad niyang iminungkahi ang isang mapangahas na solusyon, bumuo ng isang pansamantalang national unity government, na walang kinikilingang partido, binubuo ng mga respetadong tao mula sa iba't ibang sektor, upang ipakita sa mga terorista na matatag pa rin ang gobyerno at para pakalmayan ang naguguluhang mamamayan. Nang ipahayag ang kautusan para sa bagong gobyerno, sunod-sunod ang nominasyon mula sa iba't ibang grupo. Nakakagulat, si Kongresista Tonyo Ocampo ay inirekomenda ng isang grupo ng mga veterano at ilang maliliit na partido para sa posisyon ng kalihim ng tanggulang pambansa. Nag-alala si Benjo na baka tumanggi si Ocampo o magdulot ng problema. Ngunit sinabi ni Executive Secretary Migs Chavez, ito naman ang kanyang larangan, Ginoong Pangulo. Dati siyang mahusay na sundalo, may respeto sa militar. Bagay sa kanya ang posisyong ito at malamang tatanggapin niya. Dahil dito, medyo napanatag si Benjo. Sa panig ng NICA, si Agent Isa Santos, gamit ang description at malabong CCTV footage, ay nakagawa ng facial composite ng mukha ni Tein, ang pinaghihinalaang pumatay kay Moong. Pagkatapos, iniulat niya kay Director General Gomez na naniniwala siyang alam ng kasintahan niyang si Miguel Cruz ang plano sa pambobomba, ngunit may tiktik sa loob ng NICA na nagtago ng impormasyon o nagpatahimik dito. Ngayon, sabi ni Isa, hindi natin mapagkakatiwalaan ang kahit sino, kahit kayo, Director General. Nagkataon naman, pagkatapos nito, ipinatawag ni Gomez si Agent Marco Reyes, sinabing nais ng Pangulo ng update tungkol sa investigasyon kay Kongresista Ocampo, kahit di formal. Buong kumpiyansang nagdala si Marco Reyes ng folder ng mga paunang natuklasan papunta kay Benjo. Ngunit, nangyari ang hindi inaasahan. Sakto nang ipipresenta ni Marco Reyes ang mga paunang hinala, biglang dumating sa opisina ng Pangulo si Kongresista Ocampo, nakabihis ng formal, upang tanggapin ang pagkakatalaga bilang kalihim ng tanggulang pambansa. Nagulat si Marco Reyes, mabilis na itinago ang mga dokumento, at pangkalahatang sinabi lang na ang NICA ay patuloy na masusing nag-iimbestiga sa lahat ng anggulo.
Ang kilos na ito ay hindi sinasadyang nagbunyag kay Ocampo na iniimbestigahan siya ng NICA, kasabay ng kumpirmasyon na siya na nga ang bagong pinuno ng DND. Nang malaman ni Senadora Isa Delgado na tinanggap ni Ocampo ang posisyon sa bagong gobyerno ni Benjo, nagalit ito ng husto. Pakiramdam niya'y naisahan siya. Agad siyang nagtungo sa Malacanang, nagbanta kay Benjo, hindi mo maaaring basta-basta buuin ang gobyernong ito. Tatawagin ko ang koalisyon ng oposisyon, isasampa namin ang impeachment laban sa iyo sa publiko dahil sa pang-aabuso sa kapangyarihan at pagtatago ng impormasyon. Ang layunin niya ay sirain ang tiwala kay Benjo para siya ang umangat sa kapangyarihan. Kasabay nito, si Mayor Cardo Dalisay, nakakampi ni Senadora Delgado, ay nagpatawag ng press conference, kinukwestiyon ang awtoridad ni Pangulong Benjo. Iginiit ni Dalisay na si Benjo ay pansamantalang pangulo lamang, walang karapatang baguhin ang estado ng bansa o bumuo ng bagong gobyerno. Sa Malacanang, sa harap ng pressure mula sa iba't ibang panig, idineklara ni Benjo sa bagong gabinete at sa media, dalawa lang ang pagpipilian ko, ma-impeach at maparalisa ang gobyerno, o ipagpilitan ang pagbuo ng bagong gobyerno para patatagin ang bansa. Pinipili ko ang pangalawa, kahit bumaba pa ang trust rating ko. Pagsapit ng gabi, muling lihim na nakipagkita si Mayor Dalisay sa staff ng Malacanang na si Ann para kumuha ng dagdag na impormasyon. Kinabukasan, isang hindi inaasahang magandang balita ang dumating kay Benjo. Si First Lady Aurora, sa tulong ni Kalihim Leo Santos, ay nakahanap ng matibay na legal na basehan sa mga nakaraang kaso sa Korte Suprema, na nagpapatunay na sa panahon ng national emergency, may awtoridad ang pansamantalang pangulo na bumuo ng bagong unity government. Tuwang-tuwa si Benjo na ibabalita ito sa mga kalihim, ngunit pinigilan siya ni Executive Secretary Migs Chavez at inaya sa isang pribadong silid. Doon, ipinarinig ni Chavez ang isang audio recording. Ito ang pag-uusap ni Mayor Dalisay at ng staff na si Ann kagabi. At ang mas nakakagulat, inamin ni Ann sa recording na siya ang nag-leak ng impormasyon tungkol sa planong pagpapatalsik kay Benjo bago ang pagsabog sa isang reporter, posibleng si Rowena Gomez o iba pa, dahil sa utos ng isang hindi pinangalanang nakatataas. Ang mga tanong ay dumarami, ngunit ang mga kasagutan ay tila palayo ng palayo, habang ang tunay na utak ay nananatiling nagkukubli sa dilim. Ang nakatagong katotohanan at ang sukdulang laro sa politika nang makita ang hindi inaasahang pakikiisa ng staff na si Ann, hindi agad nagalit si Pangulong Benjo Rosales. Sa halip, inanyayahan niya si Ann sa isang pribadong pag-uusap, ipinapakita ang tiwala sa halip na parusa. Pagkatapos, lumabas si Benjo at formal na inanunsyo ang pagbuo ng bagong pambansang pamahalaan ng pagkakaisa. Ang balitang ito ay parang malamig na tubig na ibinuhos kina Senadora Isa Delgado at Mayor Cardo Dalisay. Napagtanto nilang ang mapagpas siya at makamasang pamumuno ni Benjo ay nakakakuha ng malakas na suporta, na nagbabanta sa kanilang sariling popularidad. Sa galit, nagpasya silang magsagawa ng impeachment hearing laban kay Benjo sa Senado sa araw ding iyon, umaasang mahihila ang mga mambabatas sa kanilang panig. Gayunpaman, nang magsimula ang pagdinig, halos walang tao sa session hall ng Senado. Karamihan sa mga senador at kongresista ay nagtipon sa ibang lugar sa paglulunsad ng bagong pambansang pamahalaan ng pagkakaisa sa Malacanang Palace. Lumalabas na pagkatapos ng kanilang pag-uusap, ipinarinig ni Benjo kay Ann ang recording ng usapan nila ni Mayor Dalisay. Sa halip na tanggalin sa trabaho, ipinakita ni Benjo ang tiwala at binigyan si Ann ng pagkakataong itama ang mali. Dahil sa pasasalamat at takot, agad na pinuntahan ni Ann si Mayor Dalisay at nagbanta, itigil ang impeachment at suportahan ang bagong gobyerno, o ilalabas ang recording na wawasak sa kanyang karera. Kahit galit na galit, walang nagawa si Dalisay. Nang malaman ni Senadora Delgado ang pagtataksil ni Dalisay, galit niya itong sinumbatan. Ngunit isang mapanuyang komento lang ang isinagot ni Dalisay bago umalis, na lalong ikinagalit ni Delgado. Nang gabing iyon,
Mag-isang nakaupo si Ann, naalala ang kabutihan ni Pangulong Benjo. Hindi lang siya pinatawad, kundi ibinigay pa sa kanya ang orihinal na recording, sinabing pagkatapos ng lahat, maaari na niya itong burahin para walang makaalam na siya ang nag-leak ng impormasyon. Mula noon, buong katapatan siyang nagsilbi kay Benjo. Sakto namang lumapit si Executive Secretary Migs Chavez kay Benjo. Ginoong Pangulo, sabi ni Chavez, para mapawi ang lahat ng pagdududa sa inyong lehitimasyon at mapatatag ang tiwala ng bayan, dapat ninyong pag-isipan ang pagtakbo bilang opisyal na Pangulo sa darating na halalan. Samantala, sa isang press conference, sunod-sunod ang tanong ng mga reporter tungkol sa kinaroroonan ng teroristang si Muong. Nasaan na siya? Buhay pa ba o patay na? Kumalat na ang tsismis na ang bangkay nito ay dinala na sa medico legal. Agad na pumutol ang veteranong editor na si Juan de la Cruz.